Magandang araw mga kababayan! Welcome sa kauna-unahang episode ng Pinoy Channel dito sa Canada. Ang Pinoy Channel ang pinakabagong show dito sa Show TV na tututok sa mga issue that affect the Filipino-Canadian community. Pinoy Channel will be your new source of everything Filipino-Canadian. This show aims to showcase the richness of the Filipino culture while covering important issues dito sa Canada. That's right, Joey. Dito sa Pinoy Channel, pag-uusapan natin ang mga issue tungkol sa immigration, tax, homeownership, personal finance, pagkain Pinoy, or even current events here in Canada or in the Philippines. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Tayo na't magsama-sama at simulan ng pinakamasaya at pinaka-informative na TV show para sa bawat Pilipino dito sa Canada. Ako po si Isagani Fabi. Ako po si Jeric Mendoza. At ako po si Ernest Vigonte. Ako naman po si Joey Amor. At ako po si Dex Naseo, and welcome to Pinoy Channel! Welcome back to Pinoy Channel. Likas po sa ating mga Filipino ang mahilig magluto at kumain, especially kung may birthday or wedding, something like that. Ikaw ba, Kuya Gani, ano ang pinaka-paborito mong pagkain? Alam mo, Ernest, mag-6 na taon na ako dito sa Canada pero hindi pa rin ako nahilig sa North American food. Hilig pa rin natin yung Filipino food. Pero one element of food o pagkain ang hinahanap ko really is yung quick preparation. Because I wake up late in the morning and I want to hit the road the soonest possible time. So yun, kailangan mabilis siyang gawin. Tama-tama yan sa ating susunod na segment. It's called Cooking with Dex. Sa portion po na ito, si Dex will be our in-house chef, kumbaga. Papakita po sa atin dito ang paano yung mga lutuing Pinoy with a fusion or with a twist. Panoorin natin to. Welcome back po sa ating programang Pinoy Channel. Ako po si Dex. Ako ang makakasama ninyo sa ating cooking segment. Akin po ibabahagi sa inyo ang paraan ng pagluluto ng pork steak. So sa aming pagbabalik, antabayanan ninyo ang ating bisita na si Joey Amor upang may pakita natin sa inyo kung paano magluto ng pork steak. Yeah, hello! Kamusta po kayong lahat yan? Andito po ako ngayon para magpakita sa inyo ng simpleng recipe para po ito sa mga on-the-go na couple at the same time na po sa inyo po mga busy-busy may bahay na nagpaplano ng pambawon para sa inyong anak. Nako, tignan nyo po itong recipe nilulutuin namin para makita nyo po at matest nyo po kung magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. Well, si Joey, isa sa mga busy rin na tao to, no? Ang ating lulutuin niya yung napakasimpleng pork steak. Tamang-tama to sa mga mag-asawang walang panahon na magluto o sa mga anak na nag-aaral. So, napakasimpleng rekado at saka napakadaling lutuin. Tama yan. Kasi lalong-lalo na sa aming mga taong sobrang busy. Kasi ang gusto namin, lalong-lalo na ako, no? Gusto-gusto ko. Ako na talagang busy. Ang gusto-gusto ko talaga dyan, unang-una, mabilis lutuin. Pangalawa, healthy. At pangatlo, kagaya ko, healthy, no? At pangatlo, syempre, abot kaya ng bulsa. Yung tipong mabilisang luto at masarap. So ano ba itong mga rekado na gagamitin natin para sa pork steak na lutuin natin? Napakasimple lang naman ang mga gagamit nating recados. Unang-una, gagamit tayo ng at least 375 grams ng Mama's Best Seasoned Pork Tapa.
isang pakete po iyon ng 375 grams, no? So, available to sa mga Asian supermarkets, ano? Yeah, tama. Tsaka napakamura lang yan. Nakakatuwa. Tapos, ito naman po, kailangan natin ng at least kalahating portion po ng pulang sibuyas. Pinakita po namin dito ang dalawang klase. Isa po para sa panggisa at isa naman po para sa pang-toppings para naman maging mas appealing ang ating lulutuin. Yan. At syempre, kailangan din po natin ng butter. Okay? Kahit 2 tablespoons po ng butter. Pwede rin naman po kayong gumamit ng mantika as substitute po sa inyong sa pagluluto po nito. Okay? At kailangan din natin ng mixed veggies. Kasi alam niyo naman po, ang mixed veggies makulay yan. Yeah, so ito yung pang side dish natin, tama? Oo, pang side dish. At the same time, ang maganda dito, dahil ito yung makulay, matutuwa ang mga bata nito pag hinainan mo sa ganito kasama ng kanilang paboritong pork steak. Wow, so ang pinaka nakikita kong regado lang dito na gagamitin natin ay ang sibuyas, mantika or butter. And then, side dish natin, yung tinatawag nating mixed vegetable na papagisa natin mamaya ng fried rice. Yeah. So, papakita natin sa inyo kung paano natin umpisahan ang pagluluto nito. Magandahan ng butter, maganda, sarap yan sa... Yeah, so, kailangan natin na sa medium heat lang siya para hindi masunog yung butter. Bakit yan lang ang rekado natin? Dahil yung Mama's Best sa pork tapa, nandiyan na lahat yung timpla. So meron yung toyo, meron ng pineapple juice, may asukal. Yeah. And, lahat ng hanap mo, nandito na sa loob ng Mama's Best. So at this moment, pwede na natin ilagay ang Mama's Best pork tapa. So ito yung a little bit twist dun sa regular na pwede mong lutuin sa pork tapa. So ang pork tapa kasi pwede mo lang talagang iprito. Directly dun sa pan. So ito, ginagawa natin siyang parang pork steak. 1 tablespoon of water, magdagdag lang tayo. Para magkaroon na siya ng moisture. So ito na po ang ating nilutong pork steak. So itong pork steak na to is good for 1 or 2 people with side dish natin na mixed vegetable at nandito rin po yung ating plain rice. Right, tama-tama yan. So sa lahat po ng mga working couples there at saka po sa mga single moms at saka ganun din po sa mga pamilyang laging on the go, tignan nyo po ang aming recipe na pork steak. Mas sigurado po magugustuhan ninyo. At hindi lang po yan, no? Sa halagang $8.50, meron na po kayong isang buong serving na good for 1 or 2 people na tsak po talaga magugustuhan ng mga bata. Lalong-lalo na po ito, napakakulay na mixed vegetables at ganoon din po ang kanin. Una po nagpapasalamat ako kay Joey Amor for joining us today sa ating cooking segment. At pinapasalamatan ko rin po yung may-ari syempre ng kusina, si Gani Fabi. Join us again next time sa panibagong segment. Ipapakita po namin sa inyo ang susunod nating lulutuin. Maaaring ito ay isang binagoongan, right? So, thank you and see you again for our next episode. Simula April 1st ng taong ito, nagsimula na magsiuwian ang mga temporary foreign workers sa kani-kanilang bansa, kabilang na ang ilang sa ating mga kababayan dahil sa tinatawag na 4-in, 4-out rule. That's right, Joey. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin nitong 4-in, 4-out rule na ito? Para po higit nating maunawaan ang isyong ito, inimbitahan po namin si Maki, isang TFW nagtatrabaho bilang isang restaurant supervisor ng isang kilalang fast food restaurant dito sa Canada. So, welcome to the show, Maki. Thank you, Dex and Joey, for having me here. Welcome. Welcome, welcome.
Kasama rin po natin ngayon si Jeric Mendoza, ang kasama nating Pinoy channel host at managing director ng J. Mendoza and Associates, isang immigration consulting company based here in Saskatoon. Magandang araw sa iyo, Kuya. Magandang araw, Joey. Magandang araw, Dex, Maki, at magandang araw sa lahat na nanonood ng Pinoy Channel. So, teka, gusto ko talagang linawan. Simulan natin yung unang-unang tanong, no? Ano ba talaga yung tinatawag na 4-in, 4-out rule, Kuya? Okay. So, para mas madali natin maintindihan ng 4-in, 4-out rule, mag-focus na tayo doon sa bakit siya tinawag na 4-in, 4-out rule. Okay. 4-in means, kung ikaw ay temporary foreign worker dito sa Canada, pwede kang magtrabaho dito on a temporary basis, up to a maximum of 4 years lang. So, yun ang ibig sabihin ng 4-in. So 4 years ka or 4 years inside Canada na pwede kang magtrabaho. That's correct. Okay, pinag-usapan natin yung pagtatrabaho. Okay? At tinawag rin siyang 4-out rule. Ang ibig sabihin nito ay kapag nasakop ka ng 4-year cap na ito, na pagtatrabaho sa Canada, pwede ka lang magtrabaho ulit sa Canada after 4 years. So 4 na taong ka outside Canada before you can go back to Canada para mag-work ulit. Not necessarily outside Canada because you can have a different status here in Canada like being a student or visitor, pero ang pinag-usapan natin dito, yung pagtatrabaho mo on a work permit. Okay. Work permit pala talaga halos umiikot yan, Kuya. Okay. Well, Maki, anong naging unang mong reaksyon nung narinig mo ang tungkol sa 4-in and 4-out rule na ito? When I heard about the 4-in, 4-out, of course, I'm kind of worried. Kasi naapektuhan ako nito dahil I don't want to go back kung ganito lang ang magiging sitwasyon ko. I've been here for 4 years and I think andito na yung life ko sa Canada. Yeah. Sorry. Pag napauwi ako, I won't be able to support my family back home. Yeah. Kasi naaalala ko si Maki, kasabay natin yan eh. Kasi kung hindi po na itatanong, tanongin nyo na rin po mga televiewers, no? Na kami po kasi galing din po kami ganoon din ang pinanggalingan namin. Kami po ay Temporary Foreign Workers Program under the hospitality sector noon. Pilot launch pa yun noong 2009 when we came here. Yun nga lang, dahil syempre iba-iba naman ng processing talaga, di ba, ng permanent resident. So we got our permanent resident ng mas maaga-aga. Tapos yung iba, hindi pa nakakuha ng kanilang permanent residency. Tama ba, Kuya? Di ba? Yung gano'n Well, kung sakali, Maki, na kailangan mo kailangan talaga na mapauwi ka, are you ready? I don't think I'm ready. Yeah. I don't think so. Yeah. Kasi no one's really ready for that. At saka nandito ang love of her life. Love of his life pala. Ano ba yung her life? Love of his life. Yeah, so hindi na lang si Maki, nandito yung girlfriend niya sa Canada because he's been here for almost 4 to 5 years. Alas kasabayan namin siya. So, talagang ang buhay ni Maki nandito na sa Canada. So, nararamdaman ko ang posisyon ngayon ni Maki na kung siya yung mapapauwi sa Canada, paano na yung pamilya niya na sinusuportahan sa Pilipinas. Correct. At for sure, marami rin sa ating mga kababayan na interesadong malaman kung ano ba talaga ang dapat gawin kapag sila'y naapektuhan ng tinatawag na 4-in, 4-out rule. Kaya Kuya Jeric, bigyan mo po kami ng mga scenario or mga pwede natin gawin, kagaya po na nangyayari ngayon kay Maki. Paano kaya yun? Okay. Well, basically, gusto kong linawin na kung ano man ipapayo natin sa show na ito ay in general in nature. Okay. So, kailangan pa rin, iba-iba pa rin ang sitwasyon ng iba't ibang temporary foreign worker. So, ito ay guide lang para sa kanila. No? Okay, sa una, gusto natin linawin. So, in general, ang isang worker dito sa Canada ay pwede lang magtrabaho ng hanggang 4 na taon. Ngayon, katulad ng iba't ibang batas, ang susi dyan ay malaman mo kung ano ba yung mga exemption. Okay? Yeah. Kasi you can work towards your plan towards those exemptions. So, gusto ko i-discuss yung mga exemption na to. Okay, kung ikaw ay nagtatrabaho dito sa Canada, hindi ka covered ng rule na ito, una, kung ikaw ay nasa managerial position or under a profession katulad ng accountant, food service managers, mga ganong klaseng application. Sa technical terms, ito yung may mga NOC code na 0 NA. Di Kuya, pasok pala si Maki kasi siya supervisor siya sa kilalang fast food restaurant dito sa Saskatoon. Yun ang option ni Maki, He can apply for a work permit,
sa classification ng restaurant manager at kapag naaprubahan, then hindi siya covered ng rule na ito. Oo, pwede pala yun, no? Yeah, yun kasi yung maganda na nagagawa ng mga taong nakakaalam, right? May mga information na naandyan na kailangan lang nating, kumbaga, hagilapin. It's either internet or asking the expert advice katulad ni Jeric Mendoza or ask help from the immigration consultants. Parang ganun. Oo. At saka actually maganda rito sa Saskatoon, lalo na sa Saskatchewan, ano? Marami mga community-based organizations na nagbibigay din, nag-reach out din sa ating mga kababayan. Hindi lang sa atin, pati din sa ibang mga galing sa kanilang bansa na nagpunta rito para magtrabaho. Pero talagang I would suggest, no, ako talaga personally, talaga iba talaga yung may alam, no? Yung kailangan mo talagang kunin ang professional advice ng isang tinatawag na immigration consultant. Tama ba ako dun, Kuya? Well, in general, hindi naman kailangan ng immigration consultant, ano? If you have all the information. The question is, do you have that information or do you have the experience? So, it's a judgment call sa kung sino man na nasa sitwasyon ni Maki na kumonsulta sa immigration consultant or gawin ito mag-isa. You take your own risk, kumbaga, no? Gusto ko rin dagdag na aside from NOC, ONA, hindi ka rin covered ng 4-year rule na ito kung ikaw ay provincial nominee na or halimbawa ikaw ay nasa first stage approval na ng yung permanent residence application sa case halimbawa ng mga live-in caregivers. Hindi rin sakop nito yung mga covered ng Seasonal Agricultural Workers Program. Bottom line, may mga exemption yeah. At you work towards those exemption. So, Maki, so narinig mo yung mga sinabi sa atin ni Jeric, no? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Are you seeking help or tinutulungan ka ba ng employer mo? And meron bang third party na tumutulong sa application mo? So far, yung status ko is I'm still waiting for that approval. And then, yung employer namin is nag-hire siya ng agency to help you process, the process. Based on sa application mo, ano na yung sitwasyon natin ngayon with the application itself? I'm still waiting for that. I got my pinag-take nila ako ng medical and then they said they just have to wait for that pre-approval. See. Maganda. Okay, so sige, sa pagbabalik po namin, pag-uusapan pa namin ang more about the 4-in, 4-out rule at ang mga kalagayan ng mga TFWs dito sa Canada. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng The Pinoy Channel. Welcome back sa Pinoy Channel. Kasama pa rin po natin si Maki and Jeric Mendoza. Tuloy po yung tanong natin regarding the temporary foreign worker and the 4-in, 4-out rule. Ang tanong ko naman, halimbawa dumating ako noong April 1, 2011. So as of April 1, 2014, meron na akong 3 years of accumulated work experience, Jeric. Pero gusto ko sana mag-apply ng panibagong work permit for 2 or more years. Anong mangyayari sa application ko? Well, in general naman ngayon, DEX, ang binibigay na work permit ay 1 taon lang, ano? But kapag pinag-uusapan natin in the context ng 4-in, 4-out rule, kung nagre-request ka ng 2 taon na work permit sa iyong application, kung ma-aprobahan ka man ay 1 taon na lang dahil nga naka-3 taon ka na, kahit 2 hinihingi mo, kung ma-aprobahan yan, you will be given only up to 1 year work permit. I see. Talagang doon ka talagang sa 4 years, sa 4 years lang talagang mangyayari. Yes, Ngayon, yung added question ko kasi dito is that, yung katulad na banggit ko kanina, no? Bakit ba ginawa tong 4-in, 4-out rule na to? Okay. Sasagutin ko yan in the context lang nung mga official, official communication ng Immigration Canada, no? Base doon sa operational bulletin na pinalabas nila, yung Operational Bulletin 523, dalawa yung objective nung 4-in, 4-out rule na to. At ito ay hindi galing sa akin, kundi base lang doon sa communication na yun. Number 1 ay, unang-una, ang objective ay para daw hindi mawala yung ties ng foreign workers sa kanilang country of origin. Okay? At pangalawa is to really motivate yung mga temporary foreign workers to really look for ways to become permanent residents dito sa Canada.
Oh, Kasi so kung minsan, yung konsepto daw, pag walang deadline, hindi na-actionan. So, Oh, kumbaga parang sinasabi lang dito sa 4 in 4 out rule, hindi naman ibig sabihin buong 4 years pwede kang parang worker lang talaga, temporary foreign worker status. Ibig sabihin pala in the process na iniintay mo yung 4 years na yon or habang nandun ka sa 4 years period na yon, pwede ka na rin mag-apply side by side na inyong permanent resident application. Tama ba yun? tama yan, Joey, no? Pero just to give you a background sa mga nangyari, actually, yung rule na to, nagsimula ito noong April 1st, 2011. Oh, okay. Since yung batas ay hindi naman retroactive, so kahit 10 taon ka na dito sa Canada during that time, hindi ka pa covered. Kaya ang batas nagsimula na April 1, 2011. So ang talagang tinamaan ng batas na to ay magsisimula lang ngayong April 1st, 2015. Yung mga temporary foreign workers na dumating ng April 1, 2011 Or earlier. ang apektado, tama ba? Oo, kung di na bago yung status nila. Kung di na bagong Okay. status. Okay. So, follow-up question ko, Jeric. Sinabi mo kanina na exempt ang TFW kapag under siya ng NOC O or 0, right? Or A ngayon, bakit pa siya binibilang sa 4 years? Okay, so ganito yung sitwasyon na yan, ano? Unang-una, sinabi ko kanina, exempted ka kapag ikaw ay nasa managerial or professional classification ng trabaho, no? O ang tinatawag na NOC 0 or A. Pero ganito yung mga sitwasyon eh. Kung minsan may isang worker na manager na sa kanilang work permit, 3 taon na dito, nakakita ng ibang trabaho na mas maganda ang sweldo, or mas maganda benefits, o mas malapit sa bahay nila, so to speak, at pumayag na, okay, pwede na supervisor. Sa case na yon, binibilang na yung pagtatrabaho niya bilang manager dito sa 4-year limit. So, ang ibig sabihin nito, akala mo, supervisor ka, exempted yung manager, hindi kasama sa bilang. Pag nag-apply ka ng work permit as supervisor, bibilangin na ngayon yung lahat ng experience mo dito sa Canada. At when I say experience, pinag-uusapan natin lahat ng trabaho dito sa Canada kahit na volunteer work. Kahit see. volunteer. So, dito ko nalaman na kanina nag-uusap kami ni Jeric is iba talaga, kailangan alam mo ang posisyon mo bilang manager at saka supervisor. So, magkaiba pala yun, tama? Iba pa pala. Iba yung category niya. yes. No? At ang define yan, ang inyong work permit. Okay, at hindi yung internal designation ninyo sa inyong kumpanya. Kung Yeah. sakali. Kasi meron kasi mga tao, ang akala nila, like for example, ako when I first heard it, ang akala ko pag sinabi nating manager, you're on a supervisory position. So mali pala 'yon. Hindi pala yun. Kailangan dinidefine yun ng work permit. Ang work Yes. permit. So basically, yung work permit ay dinidefine din ng LMIA. Doon nakalagay kung anong category ng NOC yung application. Kung ikaw ay covered ng LMIA. Sa iba, Maki, ano ang current status na nakalagay dun sa work permit mo? Ang nakalagay doon is food service supervisor. So I'm gonna ask you about that actually kung ano ba yung kung nakalagay doon is food service supervisor, am I still exempted or Okay. paano magiging Gusto ko malaman kailan ayaw kong erase yung issue nung expiry ng work permit mo. Yes. Dahil baka mag-i-issue, no? So, I'll answer it differently. Okay. Well, basically, ganito, Maki, as food service supervisor, yan ay considered na skilled, It would be under the NOC Code B. Okay, which is unfortunately covered by nitong 4 in 4 out rule. Ngayon, what I would suggest, and I need to know pa ibang details about your case, but I would suggest you work towards, again, number 1, your permanent residence, or if you decide to apply for a work permit, work towards for an NOC 0 or A classification. Or, option din ninyo, option din ng iba nating mga kababayan na pwede kang mag-aral. Kung minsan, supervisor ka ngayon, kailangan mo mag-aral para maging manager, pwede kang mag-aral dito at since bago na ang category mo, hindi na worker at study permit, hindi ka na-cover nitong 4 in 4 out rule. Oo, may iba palang classification pagka lumipat ka ng ibang field. No? Tama yan, Joey, kasi may mga case halimbawa ay accountant ka halimbawa sa Pilipinas at hindi ka accountant dito sa Canada at posibleng ma-cover ka nitong rule na to. One option is you can enroll in an you complete your accounting course dito sa Canada, kunin mo yung lisensya mo bilang accountant dito, at mag-apply ka or get a job offer as an accountant
That way, being an accountant covered ng NOCA, exempted ka sa 4-in, 4-out rule. I see. So, sa pagbabalik po ng Pinoy Channel, pagpapatuloy po natin ang discussion dahil napakaganda pag-usapan ito dahil ito ay mangyayari ngayong April 2015. So, i-update namin kayo at bibigyan po namin kayo ng mas maraming informasyon regarding po sa 4-in and 4-out rule. Sa pagbabalik po ng Pinoy Channel. Welcome po muli sa Pinoy Channel. So, Kuya Jeric, sa case po ni Maki ngayon, kasi si Maki, anong mga preparations na ginagawa mo ngayon for, dahil nga alam mo na pasok ka nga dun sa 4-in, 4-out, anong mga preparation ginagawa mo ngayon? Kasi syempre, dapat meron kang option A, option B, no? Yeah. Ang ginagawa kong option ngayon is I'm still I make sure na I'm connecting with my employer na para hindi para malaman nila kung ano yung sitwasyon ko, and then para alam din nila kung ano pwede lang gawin. So yeah, that so far ay ginagawa kong action. Talaga maganda ngayong ngayon is yung relationship. Tama ba ako doon, Kuya Jeric? Relationship mo sa employer mo, you have to establish that. At the same time, you have to be informed. Speaking of informed pala, no? Saan, Kuya Jeric, ano ang mga ways for us to know, at saka para na rin kay Maki, para malaman niya mga resources about this 4-in, 4-out rule, ganoon na rin ang immigration in general? Okay. For sure, visiting the website of Citizenship Immigration Canada would give you a lot of information. Okay. The key is really be informed. Okay. Know whatever factors na pwede maka-epekto or makatulong sa yung case. Ano? If you don't feel comfortable na you have all the information, then you can seek advice from immigration consultants, from volunteers who really know their stuff. Ano? So, kuminsan din, kailangan din, you need to be careful kung ano information yung paniniwalaan mo. So, get as much information, be informed, then don't wait until sabihan ka ng employer mo. Tama yung sinabi mo you're making them aware na ganito yung sitwasyon ko, we need to do something. At least they would be the first ones siguro na makakatulong sa iyo. Yeah. Yeah. So, Maki, maraming salamat sa pagbisita mo rito sa Pinoy Channel, ano? And then also good luck sa application mo. Hopefully, makasama ka namin and then you stay here in Canada dahil sa marami pa tayong matutulungan na pag nandito tayo sa Canada, lalong-lalo na yung pamilya natin at yung mga mahal natin sa buhay back in the Philippines. So I hope yung application mo, good luck, and kung may maitutulong kami, and also kung may maitutulong ang J Immigration Consultant, then why not, right? Yeah. Thank you so much, Jeric, Joey, and Dex. And Kuya Jeric, maraming salamat ulit kasi salamat din. Marami akong nalamang information at pwede kong sabihin ulit yun sa employer ko that might help dun sa status ng application ko. Sounds good. Kaya tutukan natin yan, ang progress na yan. Malay mo, maibalita natin sa susunod ang episodes natin kung anong mga progress ng application ni Maki, di ba? At dyan po nagtatapos sa aming panayam kay Maki. Maraming salamat kay Jeric at Maki for being with us today. Abangan nyo pa ang susunod pang mga segment, programa sa pagbalik lang po ng Pinoy Channel. Ang Internet, Information Superhighway. Dito mahahanap lahat ng impormasyon na kailangan mong malaman at dito din tayo nagpapahayag ng ating emosyon, komento at talento. And when you mix internet with Filipino talents, ay naman talagang nakaka-GV. Good vibes. So tingnan natin, internet plus Pinoy talent equals viral. Sige! When you last thanks like you used to before. And it can't slip you off your feet. We must remember the things of my love. And I can't see the walk of your feet. And darling, I will be loving you till we're 70. And baby mine.
Square root ng 4. Positive negative 2. Square root ng 81. Positive negative 9. Square root ng 169. Positive negative 13. Square root ng 441. Positive negative 21. Square root ng 888. Positive negative 800 ano? 888. Perfect square ba yun? Oh, hindi yan perfect. Wala, hindi siya perfect square. Oh, positive square root ng 1. Ng 1. Positive negative 1. Square root ng negative 1. Imaginary number. Oh! Imaginary number! Square root ng 1,225. 1,000. Positive negative 35. Gawin niyo, ilibo niyo. Mahirap. Square root ng 1,681. Positive negative 41. A pleasant greeting to everyone. Welcome to your segment, Mr. Fabi Tax. We may not realize it, but malaking bahagi ng ating buhay dito sa Canada ay apektado ng tax or buwis. Bawat binibili po natin ay subject to GST or General Sales Tax of the federal government at karamihan ay subject to PST or Provincial Sales Tax of the Saskatchewan government. And every year, kailangan din po nating mag-file ng tinatawag nating income tax return. There is almost truth to the saying that the only thing certain in life is death and taxes. Ako po si Isagani Fabi, isang chartered professional accountant at nandito ako para sagutin ang inyong mga katanungan ukol sa ating obligasyong tax or buwis dito sa Canada. Ang una po nating sasagutin ay galing sa kababayan nating temporary foreign worker. Dahil ang kanyang pamilya ay nasa Pilipinas pa, kaya tinatanong niya kung ang kanya daw po bang money remittance ay pwedeng i-claim sa kanya pong tax return. He is married and has 2 children. I have seen a lot of misunderstanding on this matter. Actually, ang money remittance po ay hindi isang tax credit item. Ang tax credit ay yung spouse. Ito ang tinatawag na spousal tax credit. At ang katibayan po nito ay isang marriage certificate. Pumapasok po ang money remittance bilang katibayan ng dependency ng asawa. Unfortunately, the children, if not in Canada, cannot be claimed as dependent. Our second question comes from kababayan who has been in Canada for quite a while now, and in fact, she already got her citizenship. She is currently working as an independent financial advisor para sa isang malaking kumpanya, but not as an employee, but rather something that is classified as self-employed. Ang tanong, ano daw po ba ang pwede niyang gawin para bumaba ang kanyang babayarang tax? As a self-employed individual, certain expenses are allowed to be deducted from your gross income to come up with a net taxable income. This is all documented in the Statement of Business and Professional Activities or T2125. Ang unang grupo po ng expenses ay gastusin o gastusin ay ang tinatawag na direct expenses. Ito po yung expenses directly related to generate your income. Andyan yung advertising, business fees, and licenses, and office supplies to name a few. Ang pangalawa pong grupo ng expenses ang tinatawag namang business use of home expenses. Ito ang pwedeng maklaim kung ang inyong tahanan ay ginagamit bilang opisina or facility in your business. So, ang mga binabayaran sa bahay katulad ng heat, electricity, insurance, maintenance, mortgage interest at property taxes ay pwedeng maklaim. However, ang claim will be limited or prorated to the portion of the home used for business. The most generally and widely used basis for allocation is the area of the house used for business over the total area of the house. The last group of expenses naman na pwedeng maklaim ay ang motor vehicle expenses. So vehicle costs such as the cost of the car, fuel, oil, insurance, registration, and repairs and maintenance can be claimed as expenses. But like the business use of home, the claimable cost will be limited only to the portion used in business. The acceptable allocation method is to prorate the cost of the mileage used in business over the total mileage of the vehicle for the year. Ang Canada Revenue Agency requires a logbook be maintained to record the business usage of the vehicle. Isa pong maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa araw na to.
Para po sa inyong mga katanungan ay pwedeng mag-email sa akin sa isagani.fabi@yahoo.ca. Hanggang sa muli po. Welcome back to Pinoy Channel. Parang ginutom ako dun sa pork steak ni Dex at Joey. Oo, mamas best talaga. Oo nga, sana natikman ko rin yung Kuya Joey. Sorry guys, kami lang nagkaroon ng pagkakataon matikman yon, but that's definitely a good meal. Ako nagluto. Sorry. O, edi wow na, Kuya Joey. Teka, ang pinaka-importante natutunan, by the way, ngayong araw na ito is yung tungkol sa TFW Reforms Program. Is 4 in 4 out rule. At the same time, kung paano tayo magiging exempted or you know, yung mga kababayan natin exempted sa rule na ito. Diba? Right. Tama. Tsaka, iba talaga po ang may alam. Alam nyo, ang impormasyon naman nandyan lang yan. Maraming impormasyon, marami kang pwedeng pagkuhanan, at ang the best of all, dito sa Canada, ang information ay always accessible para sa lahat. Diba? At bukod sa information, importante din yung relationship na nabubuo sa mga kaibigan at sa ating mga employer dahil sila yung mga posibleng makatulong sa atin in the future. So it cannot be denied really that coming to Canada changed our lives. Yeah. Totoo yan. Yeah, I agree. So, unang-una, pinapasalamatan po namin si Maki dahil binigyan niya kami ng pagkakataon upang ma-interview siya regarding dito sa rule na to na 4 in, 4 out rule. And also, we would like to thank Jeric Mignosa dahil sa mga information na binigay niya sa atin na makakatulong hindi lang kay Maki, pati sa mga nanonood ngayon. Correct. Kasi malay nyo, ang senaryo ni Maki ay naging senaryo nyo rin. Di ba? Ang nakakatawa talaga dito sa Pinoy Channel, you know what guys, is we're given an opportunity to share to them, to share to our televiewers, hindi lang sa mga Pilipino, pati rin sa iba nating mga kababayan, okay, na about information on information and then entertaining shows that will enlighten them at the same time, will give them parang a twist naman sa kanilang regular daily viewing habit, no? Tama ka dyan, Kuya Joey. Also, wag din natin kakalimutan siguro yung segment about the tax reforms or you know, tax segment ni Kuya Gani. Of course, syempre, you know, tax season na, so malaking tulong din talaga naging information ni Kuya Gani about sa, you know, tax preparation, stuff like that, right? Kasi tax sa mga ano yan, matrabaho yan, Kuya. It really is very important because it involves thousands of dollars. That's true. At ang hindi natin alam, ang tax ay isa sa mga pinakamalaki nating expenses na hindi natin napapansin. Yeah. Pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod, no? Tsaka babalik ako kay Maki. Tutukan natin yung storya niya, no? As we progress in our show. Kasi ang maganda rito talaga sa Pinoy Channel, I personally find it very rewarding experience. Kasi we get to interact and to get more information at maipasa to sa inyong lahat ng, para makita nyo. Ba? Tama. Ganda. I can't really wait for our next episode. That's true. Okay. So, bago po kami magtapos, gusto naming pasalamatan ang mga tao who made this show possible. So, unang-una na si Mark na taga Nova Scotia. Siya nag-develop ng aming show ID. Maraming salamat, Mark. Maganda. Panalo talaga. Siyempre, salamat, Maki, sa pag-attend ng ating unang show. At siyempre, hindi naman mabubuo ito kung wala ang ating technical crew ng show. Okay. Si Leo, Jackie, Dean, and Tony. Can we invite you over here? Wow, hello. Come on, guys. Come on, guys. Hey, so this is our wonderful team here behind the scenes. Thank you. Thank you. Yeah. Do we say anything? Say anything. Next. Tony. Thank you. Well, Jackie, what would you say about the show so far? Oh, it's so fabulous. Wonderful hosts and wonderful personalities, and I can just feel how excited the viewers are going to be learning so much from you guys. You're sharing so much valuable information. That's so important to them. Yeah. Thank you. Thank you, Shaw, for giving us the opportunity para to help our fellow Filipinos about really important information that we can share. Okay. At dito na itatapos ang first episode ng Pinoy Channel. Muli, nagpapasalamat po kami lahat dito sa Pinoy Channel sa inyong pagtutok sa amin ngayong araw na to. Ako po si Dex. Ako naman po si Joey. This is Gani. Ako po si Jerry. At ako naman po si Ernest, and this has been your Pinoy Channel!